Isang pagpalang gabi po sa inyong lahat, mga ginigilo kong mga taga-subaybay kay Kristo. Salamat po sa inyo muling paglalaan ng oras sa iyong pong gabi na tayo po ay sama-sama na matuto, no, sa pag-aaral ng Biblia, mga kaibigan. So ngayong gabi kayo po muli aking inaanyayahan na atin pong buklatin ng ating pong mga banal na kasulatan at tayo po ay tutungo doon sa 5 kapitulo sa aklat po ng mga gawa, mga kapatid. Okay? So bago po tayo magsimula, tayo po muna ay saglit po na manalangin. Hatingin po natin ang basbas ng may akda ng banal na kasulatan. Let's pray. Mapagmahal naming Diyos, Panginoon naming sa amin ay nagligtas. Ngayong pong gabi kami ay lumalapit sa inyong luklukan ng awa upang hingin, Panginoon, ang inyo pong paggabay. Nais po namin na inyo kaming pagkalooban ng karunungan habang kami po ay mag-aaral ng inyong mga salita. Ipagkaloob sa amin, Panginoon, ang kaisipang bukas, pusong handang tumanggap ng inyong mga mensahe upang amin itong maisakabuhayan at masunod namin, Ama, ang inyong banal na kalooban. Salamat po na lahat ng aming mga tagapakinig, mga taga-subaybay, mga kaibigan na makakarinig ng inyong pong mga pabalitang ito ay lubos po ninyong pagpapalain, mahal na Diyos. Salamat sa pagtugon sa aming dalangin, dakila naming Panginoon. Ito'y aming hinihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Okay, mga minamahal kong mga kaibigan kay Kristo, magandang gabi po sa ating lahat, magandang hapon, magandang umaga, o anong oras man kayo datnan ng programa pong ito ng Tinig ng Kasulatan Ministry. Kayo po ay aking malugod na inaanyayahang pakinggan po natin ang mga salita ng ating pong Panginoon. Okay? So kung kayo po ay may Biblia dyan sa inyo pong tabi, mga kapatid, atin na po yung buksan at punta po tayo sa 5 kapitulo sa aklat po ng gawa. Ihahatid ko po sa inyo ang mga tagpo, mga kapatid, habang inyo pong pinakikinggan o inyong sinusundan ang mga nakatala sa banal na kasulatan. Sa talatang 1, ganito po ang ating mababasa. Subalit, mayroong mag-asawa na nagbinta ng kanilang ari-arian. Si Ananias, ang pangalan ng lalaki, at Safira naman ang babae. Hindi binigay ni Ananias sa mga apostol ang buong pinagbilhan na sinang-ayunan naman ng kanyang asawa na si Safira. Isang bahagi lamang ang kaniyang ipinagkatiwala sa mga apostol. Kaya't sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa? Bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba iyo yun? At nang maipagbili mo na, hindi ba iyo rin yun ang pinagbilhan? Bakit mo na isipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsisinungaling, kundi sa Diyos. Nang marinig ito ni Ananias, siya'y nalagutan ng hininga at bumagsak, at lahat ng nakabalita sa pangyayaring iyon ay pinagharian ng matinding takot. Lumapit ang ilang binata at binalot ang bangkay at siya'y inilibing. Pagkaraan ng 3 oras, dumating naman ang kanyang asawa na walang kamalay-malay sa nangyayari. Kinausap siya ni Pedro. Sabihin mo sa akin. Okay? Sabi ni Pedro, ito nga ba lamang ang kabuuang halagang pinagbilhan ninyo ng inyong lupa? Sumagot si Safira, upo, iyan lamang, sagot ng babae. Kaya't sinabi sa kanya ni Pedro, bakit nagkaisa kayong subukin ng Espiritu ng Panginoon? Hayan, kadarating pa lamang ng mga naglibing sa iyong asawa, at ikaw naman ngayon ang isusunod nila.
Noon din nabuwal si Safira sa paanan ni Pedro at namatay. Pagpasok ng mga binata, nakita nilang patay na siya, kaya't inilibing siya sa tabi ng kanyang asawa. Nakadama ng matinding takot ang buong iglesia at ang lahat ng nakabalita nito. Sa 12 talata, maraming himalang ginawa ang mga apostol, na pawang nasaksihan ng mga tao sa portiko ni Solomon. Nagtitipon ang mga mananampalataya, ngunit natatakot sumama sa kanila ang mga di mananampalataya kahit na pinupuri sila ng mga tao. Samantala, parami ng parami ang mga lalaki at babaeng sumasampalataya sa Panginoon. Dinadala sa mga lansangan ang mga may sakit at inilalagay sa mga papag at banig upang pagdaan ni Pedro ay matamaan man lamang ng kanyang anino ang ilan sa kanila. Dumating din ang maraming tao mula sa mga karatig bayan ng Jerusalem, dala ang kanilang may sakit at mga pinahihirapan ng masamang espiritu, at gumagaling silang lahat. Kaya sa 17 talata, labis na nainggit sa mga apostol ang pinakapunong pari at ang mga kasamahan niyang Saduceo, kaya't kumilos sila. Binakip nila ang mga apostol at ibinilanggo, ngunit kinagabihay binuksan ng isang anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, "Pumunta kayo sa templo at ipahayag sa mga tao ang lahat ng mga bagay tungkol sa bagong pamumuhay na ito." Kaya nang mag-umaga na, pumasok sa templo ang mga apostol at nagturo sa mga tao. Nagtipon naman ang pinakapunong pari at ang kanyang mga kasamahan at tumawag ng pangkalahatang pulong ng kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo at ng pamunuan ng Israel. Ipinakuha nila sa bilangguan ang mga apostol. Ngunit ang mga ito'y wala na nang dumating doon ang mga kawal, kaya't nagbalik sila sa kapulungan at nagulat. "Nakita po namin na nakasusing mabuti ang pintuan ng bilangguan at nakatayo pa roon ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala nang nakitang tao sa loob." Nang marinig ito, nabahala ang mga punong pari at ang mga kapitan na mga bantay sa templo. Hindi nila lubos na maisip kung ano ang nangyayari sa mga apostol. Kaya't siya namang pagdating ng isang taong nagulat ng ganito, "Tingnan po ninyo ang mga lalaking ipinakulong ninyo ay naroon sa templo at nagtuturo sa mga tao." Kaya't pumunta sa templo ang kapitan kasama ang kanyang mga tauhan. Kinuha nila ang mga apostol, ngunit hindi sila gumamit ng dahas sa pangambang baka pagbabatuhin sila ng mga tao. Iniharap nila sa kapulungan ang mga apostol at ang mga ito'y tinanong ng pinakapunong pari, "Hindi ba't mahigpit namin kayong pinagbawalang mangaral sa pangalan ng taong iyan?" Sinabi niya, "Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginagawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong itinuturo at nais pa ninyo kaming papanagutin sa pagkamatay ng taong iyan?" Sumagot si Pedro at ang ibang apostol, "Sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno, ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo nang siya'y inyong ipinako sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ang mga Israelita ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan, at nang sa gayon ay magkamit sila ng kapatawaran. Saksi kami sa mga bagay na ito. Kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya." Sa talatang 33, nagngingit-ngit sa galit ang mga bumubuo ng kapulungan nang marinig nila ito, at nais nilang ipapatay ang mga apostol. Ngunit tumayo ang isa sa kanila na ang pangalan ay Gamaliel, isang Pariseyong guro ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang
ilabas muna ang mga apostol. At pagkatapos ay nagsalita. Sabi niya, mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin ninyo sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal mula nang lumitaw si Teudas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkahiwa-hiwalay ang kanyang mga tauhan at nauwi sa wala ang kanilang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga Galilea noong panahon ng pagpapatala ng mga mamayan at naakit din nito ang maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't ganito ang payo ko, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang plano o kilusan ay mula sa tao, ito'y kusang maglalaho. Sabi ni Gamaliel, ngunit kung ito'y mula sa Diyos, hindi ninyo ito mahahadlangan at lilitaw pang kayo ang lumalaban sa Diyos. Sinunod nga nila ang payo ni Gamaliel. Pinapasok nilang muli ang mga apostol at matapos ipahagupit at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, ang mga ito'y pinalaya. Nilisan ng mga apostol ang kapulungan at sila'y galak na galak sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y magdanas ng kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. Araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay ay naroon sila at walang tigil silang nagtuturo, nangangaral ng magandang balita tungkol kay Hesukristo. Mga minamahal kong mga kaibigan, napakaganda po na mga tagpo na ating nabasa, nakita dito sa 5 kapitulo sa aklat po ng Gawa, mga kapatid. Bigyan po natin ng kaunting reflection yung pong mga nangyari dito, mga kapatid, sa mga tagpong ito. Una, nais kong ating balikan yung pong ginawa ni Ananias at ni Safira. Ano ba ang kanilang naging problema? Bakit humantong sa kamatayan, ang kanilang naging mga desisyon sa buhay, mga kapatid? Matapos po ang chapter 4, mga kaibigan, ay doon nakita po natin yung pagkakaisa, at kusang pagbibigayan ng mga mananampalataya. Okay? Doon sa huling bahagi. Now, sa ayon kay Lucas, makikita po natin, kanyang ibinahagi ang kwento tungkol kay Ananias at si Safira bilang ito'y mag-asawa. Okay? Bilang babala laban sa pagpapanggap, okay, sa loob ng iglesia. At dito makikita rin po natin sa gitna ng dakilang pagkilos ng Espiritu, pinili ng mag-asawang ito na magkunwari na nagbibigay ng buong halaga ng kanilang kinita mula sa kanilang lupa. Subalit, lihim nilang na itinabi ang iba na kinita ng kanilang pagbinta ng lupa. Mamaya palalaminin po natin ang mga bagay na ito, mga binamahal kong mga kapatid. Again, tingnan po natin. Ayon sa talata, itong mag-asawang ito na si Ananias at si Safira ay nagbinta ng kanilang ari-arian, mga minamahal kong mga kapatid. At pagkatapos, nagtabi ng bahagi ng salapi. Masama ba yun? Hindi. Masama ba na ibininta nila ang kanilang lupa? Hindi. Masama rin ba na ang kanilang layunin ay itulong doon sa gawain ng iglesia? Hindi rin. So anong dahilan kung bakit humantong sa kapahamakan ang kanilang naging mga desisyon? Makikita po kasi ninyo, mga kapatid, nung nabinta na po ang lupa at nasa kanilang mga kabay na ang halaga ng salapi, hindi po nila ibinigay kung ano ang kanilang ipinangako. Okay? Sinasabi po nila na ibinigay nila ang buong halaga ng salapi. Samantalang hindi naman yun ang totoo, sapagkat sila ay nagtabi, mga minamahal kong mga kaibigan. Ito ay isang gawaing hindi po sa pilitan. Yun pong pagbibigay, yung pong
pagbinta ng kanilang mga ari-arian, hindi po yan iniutos na mga alagad, no? Ito po'y kanilang kusang gawa na magbinta. At ang pagbibigay sa mga alagad ay kusa rin po nilang ginagawa. Ngunit ang problema po rito mga kapatid, ang kanilang kasinungalingan, sang-ayon po roon sa talata, ay isang pagsubok sa Espiritu ng Diyos. Mga minamahal kong mga kapatid, kaya doon sa verse 4 makikita po ninyo, binuniyag ni Pedro ang kanilang kasalanan. Okay? Binuniyag ni Pedro ang kanilang kasalanan. Tingnan po ninyo doon sa verse 4 mga kapatid. Ang sabi po ni Pedro dito, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa? Sabi ni Pedro, bago mo pa man yan ipinagbili, hindi ba't iyo na ang lupa na yan? At nang maipagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilhan? Sabi ni Pedro, bakit mo naisipang magsinungalin? Sabi ni Pedro dito, hindi ka sa tao nagsisinungaling, kundi sa Diyos ka nagsisinungaling. Kaya nang marinig po ito ni Ananias, nalagutan siya ng hininga. Mga kapatid, alam nyo, nakamamatay po ang pagsisinungaling. Mga kapatid, nakamamatay. Kaya po, tingnan po ninyo ang ilan sa mga tagpo na atin pong makikita. Matapos na binunyag ni Pedro ang kanilang kasalanan, ipinakita niya na hindi po lamang simpleng pandaraya sa tao ang ginawa ni Ananias at ni Sapphira, kundi kanila pong ginawa ang isang pandaraya sa Diyos mismo, sapagkat ang Espiritu ay Diyos, mga minamahal kong mga kapatid. Pinapakita po rito sa talatang ito ang pagka-Diyos ng banal na Espiritu na hindi mo po pwedeng sinungalingan, sinungalingan ang banal na Espiritu Santo, mga kapatid. Napakadelikado po ng kanilang ginawa. Ang akala nila ay po pwede nilang dayain ang banal na Espiritu. Hindi po mga kapatid, matindi po ang sasapitin sa panahon na tayo nagsisinungaling, unandaraya na mayroon tayo mga ipinapangako, ipinapanata na hindi po natin tinutupad. Nakamamatay po ang ganyang mga pagpili mga kapatid. Kaya dun sa verse 6, agad na bumagsak si Ananias at namatay. Marinig ito ng mga tao at makita lumaganap ang takot sa buong iglesia. Ganun din ang nangyari kay Sapphira. Hindi niya alam ang nangyayari. Siya rin ay nagkaila, nagsinungaling din. At agad din siyang namatay, mga minamahal kong mga kapatid. Pansinin po ninyo ang tala doon sa Acts of the Apostle, sabi ni Ellen White. Ang kasalanan nina Ananias at Sapphira ay hindi sapagkat hindi nila ibinigay ang buong halaga, kundi sa kanilang paghahain ng kasinungalingan sa harap ng Diyos. Sa panahon ng pagbubuhos ng Espiritu, ang gayong pagkukunwari ay kasuklam-suklam. Nakita nyo mga binamahal kong mga kapatid, hindi naman halaga ang tinitingnan doon ng Diyos Ang tinitingnan doon ng Diyos, yung kanilang commitment, yung kanilang puso, yung kanilang pangako na ibibigay nila, ngunit hindi po nila tinupad, mga minamahal kong mga kapatid. Kaibigan, pansinin po ninyo. Sabi po sa komentary, nais ko lamang po itong banggitin upang mas maging maliwanag sa atin mga kapatid. Sabi po niya rito, the sin Ananias and Sapphira committed was not stinginess or holding back part of the money. It was their choice whether or not to sell the land and how much to give. Choice po nila yun Okay? Their sin, ang kanilang kasalanan na sabi niya, was lying to God and God's people, saying they gave the whole amount but holding back some
for themselves and trying to make themselves appear more generous than they really were. Ito ang dahilan ng kanilang pagkamatay eh. Kasi kanilang ipinamamalita o sinasabing ibinigay nila ang kabuuan samantalang hindi naman. Yun ang dahilan, mga minamahal kong mga kapatid, ng kanila pong pagkakasala. Yung pagsisinungaling at pagkukunwari na ibinigay nila ang kabuuang halaga ng ipinagbintahan ng lupa na ang totoo'y hindi naman. Bakit nila sinasabi ito? Para sabihin ng mga tao na sila ay mas banal. Sila ay mas mapagbigay, mas tapat kaysa doon sa ibang mga mananampalataya. Which is ang totoo naman, sila'y nagkukunwari lamang. Kaya po nakamamatay ang pagkukunwari, mga kapatid eh. Ang pagsisinungaling ay nakakamatay, mga kapatid. Pag sinabi natin sa Panginoon, Lord, ibibigay ko ito, tapos nung ibinigay na, hindi natin ibinigay, delikado, mga kaibigan, nakamamatay ang bagay na iyan. Okay? So, ang sabi po niya rito, mga kapatid, the act was judged harshly because of their dishonesty, because of their greed and covetousness. It is destructive in the church, preventing the Holy Spirit from working effectively. Mga kaibigan ko, mga kapatid, ang sabi niya, all lying is bad. But when we lie to try to deceive God, okay, and His people about our relationship with Him, we destroy our testimony about Christ, mga kapatid. Kaya po, matindi po ito, mga minamahal kong mga kaibigan, na ginawa ni Sapphira at ni Ananias. Sa ating pong buhay ngayon, mga minamahal kong mga kapatid, ang Diyos po ay banal. At hindi po pwede po nating gawing biro lamang ang mga bagay, maliit man yan o malaki. Pag Diyos, mga kapatid, ang atin pong kausap, mga minamahal ko. Hindi po siya nagbubulag-bulagan sa atin pong mga kasalanan, mga kapatid. Maliit man yan o malaki. Ano man yan, mga minamahal ko. Sa loob o sa labas man ng iglesia, nakamamatay po ang ating pagsisinungaling at ang ating pandaraya. Dapat tayong lumapit sa Diyos habang may pagkakataon pa. Tayo po yung manghingi ng tawad habang hindi pa tayo po tuluyang pinupuksa sa ating mga pagkakasala. Tayo'y lumapit na may kababaang loob sa Kanya, mga kapatid. Okay? So yan po ang ating unang makikita doon sa unang tagpo. Tuloy po natin. Doon sa verse 12 hanggang 16, makikita po niyo sa kabila nung hatol na nangyari po doon sa mag-asawa. Nagpatuloy po ang dakilang pagkilos ng banal na espiritu sa pamagitan ng mga apostol. Papatuloy, lumalawak po ang impluensya ng iglesia doon po sa Jerusalem, mga kapatid. At ang mga tao'y sa iba't ibang lugar ay dinadala yung mga may sakit, okay, upang masilayan man lamang kahit yung anino ni Pedro. Ganun katindi ang kanilang pananampalataya, mga minamahal kong mga kaibigan. Nagpapakita po ito na yung mga himala na ginagawa ng mga alagad ay patunay ng presensya at autoridad ng Diyos na sumasama sa kaniyang bagong iglesia. Naroon po ang isang karanasan na maging ang anino ni Pedro ay matamaan lamang sila ay gumagaling sa kanilang mga karamdaman. Hindi ito isang magic, mga kapatid, na nadaanan ka lang ng anino ay gumaling ka na. Kundi ito'y isang pagpapakita ng isang malalim na pananampalataya ng mga tao sa kapangyarihang kumikilos sa mga lingkod ng Diyos sa panahon pong ito, mga kaibigan. So, doon sa verse 12, makikita po ninyo na maraming tanda at kababalaghan ang ginawa ng mga apostol na nagpapatibay po sa kanilang minsahing dala-dala. Bagaman ang ilan ay natatakot na lumapit, okay? Ang mga mananampalataya ay lalo pang nadadaragdagan. May kapangyarihang ang kabanalan upang umakit ng mga tunay na naghahanap sa Diyos, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya dahil po sa laganap
no, na balita tungkol sa mga himalang ginagawa ng mga alagad. Dinarayo sila ng mga tao mula pa sa karatig na mga lugar, at lahat ng mga may sakit na dinala roon sa kanila sa biyaya at sa kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo ay pinagaling, mga kapatid. Ipinapakita po nito na walang imposible sa kapangyarihan ng Diyos kapag ang kanyang bayan ay lumalapit ng may pusong may pagpapakumbaba. Kaya kaibigan, kapatid, anuman ang iyong nararamdaman ngayon, anuman ang karamdaman o sakit na iyong pinagdaraanan, kapatid ko, humawak ka ng mahigpit sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo at sa Kaniyang pangalan. Mararanasan mo ang kagalingan. Claim it, minamahal kong kapatid. Ang sabi niya sa Acts of the Apostle, page 77, ang kapangyarihang kumikilos sa mga apostol ay hindi sa kanila galing, kundi galing sa Diyos. Ipinahintulot niya ang mga himalang ito upang patunayan na ang iglesia ay kaniyang kinakatawanan. Ganun po ang ebidensya na ipinapakita ng ating Panginoon habang humahayo ang kanyang mga alagad, dala-dala ang mabuting pabalita ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? So, pagpatuloy po natin, mga kapatid, punta po tayo sa verse 17 hanggang 32, kung saan sa karanasan pong ito ay makikita po ninyo, mga kapatid, matapos ang mga kamanghamanghang himala na ginawa nila, nanaig o naghari ang selos at inggit sa puso ng mga pinunong pari o relihiyon sa panahong iyon, mga kapatid, lalo na yung mga Saduseyo na hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Okay? So ang mga apostol, dahil po sa kanilang kapangyarihan, inaresto, dinala doon sa kulungan, mga minamahal kong mga kapatid. Ngunit makikita po natin kalaunan, pinalaya ng anghel ng Diyos, mga minamahal kong mga kapatid. Tingnan po ninyo. Napag-aralan po natin sa nakaraan ang Sanhedrin. Ang Sanhedrin ito ay isang pinakamataas na konseyo sa relihiyosong paglilitis ng mga Hudyo. Binubuo ito ng mga Pariseo at mga Saduseyo, mga kapatid. Sa tagbong ito, ang pangunahing naunguna ay ang mga Saduseyo na labis na tutol sa mensaheng tungkol sa muling pagkabuhay. Makikita po natin dito sa verse 17 and 18 na inaresto ang mga apostol at isinilid sa kulungan dahil sa selos ng mga pinuno sa kanilang ginagawa, mga kapatid. Ang selos po, alam nyo, ang selos ay makapangyarihang pagpapakipagdamdamin na maaaring magbunga ng pag-uusig dahil sa personal, sa personal na inggit o galit ng isang tao. Ngunit alam po ninyo, napakaganda, ang Diyos ay nagpadala ng anghel upang sila'y palayain, mga kapatid. Just imagine, inutusan ng Diyos ang kanyang anghel upang palayain ang kanyang mga lingkod na ito. At kanyang inutusan silang mangaral muli sa templo. Ipinapakita nito, mga kapatid, na ang kalooban ng Diyos ay hindi kayang pigilan ng tao. Kahit ikulong ng tao ang mga alagad na ito, pinapalaya sila ng Diyos. Kaya sa buhay po natin, mga minamahal kong mga kapatid, kahit anong gawin ng tao na pigil, pagpigil sa ebanghelyo, hindi ito kayang pigilan ng sinuman. Kaya doon sa verse 22 hanggang 26, natuklasan na mga pinunong saserdote na wala na sa kulungan ang mga apostol. Ngunit sabi nila, hindi naman nasira ang pinto. Nakakandado pa po at ang mga bantay ay nakatayo pa doon sa pintuan, ng selda. Kung i-imagine mo naman lamang, paglabas pa lang po doon ay dapat nabuksan ang mga kandado. Pero hindi po nabuksan ang mga kandado. Nangangahulugan lamang ito, mga kapatid, na isang kagilagilalas na kapangyarihan ang ginawa ng Diyos sa pagpapalaya sa kaniyang mga alagad. Mga kapatid, hindi sila lumaya katulad ng pagpapalaya ng mga nakakulong na binubuksan ang selda, binubuksan ang pintuan, binubuksan ang mga padlak.
Dito wala ho mga kapatid. Isa itong malinaw na himala ng Diyos. Hindi kaya itong gawin o pigilan ng tao, mga binamahal ko. Pero sa gitna po ng matinding himalang ito, pinili pa rin ng mga pinuno na huwag paniwalaan ang mga ebidensya na ipinakita na sa kanila ng Panginoon, mga kapatid. Kaya po, may nagulat sa kanila, yung hinahanap ninyo, ng mga nakakulong ay nandoon na sa templo, nangangaral na. Kaya naman, nagpunta doon ang punong kapitan. Pumunta siya doon sa templo. Sa kanyang kapangyarihan, dinakip na ulit niya. Dinakip niya ang mga alagad. Dinala doon sa Sanhedrin. Okay. Kanila ulit question. Sa verse 27, makikita po ninyo, pinagalitan nila ang mga apostol. Dahil, bakit? Anong dahilan? Dahil nagpapatuloy silang mangaral sa pangalan ni Jesus. Ngunit sa kabila po ng pagbabawal na ito, mga kapatid, nakikita po ninyo na hindi nagpasindak ang mga apostol. Hindi nagpasindak ang mga apostol. Tumindig si Pedro at ang mga apostol at buong tapang na sinabing ang Diyos ay dapat nasundin namin kaysa tao. In other words, sinasabi ni Pedro dito, masusundin namin ang Diyos kaysa sa inyo. Bagaman kayo ay nagkiklaim na makapangyarihan sa lupang ito, ang aming Diyos na pinaglilingkuran ay higit na may otoridad at may kapangyarihan kaysa sa inyo. Gaano katapang ang ganitong pangangatwiran at pagdindig sa katotohanan na kahit nakaambang ang pagkakulong, ang kabatayan o pagpapahirap sa kanila, hindi nila alintana, magawa lamang nila ang kalooban ng Diyos, mga kapatid. Nakita po ninyo, inahad nila muli ang ebanghelyo ng pagkamatay at pagkabuhay ni Jesus. Inulit muli nila na ang kapangyarihan na aming ginagawa ay hindi sa amin kundi sa Kristo na inyong ipinapatay at ipinako sa krus, namatay, ngunit muling binuhay ng Diyos. Alam niyo, mapapansin po ninyo dito, paulit-ulit itong inilalahad ni Pedro, mga kapatid, yung pong ebanghelyo ng pagkabatay at pagkabuhay ni Jesus na siya'y ibinangon ng Diyos at siya'y ginawang tagapagligtas, mga kapatid. Kung wala pong ganitong mga pangangaral, tapang na mga taong ganito, wala pong magiging pag-asa ang sanlibutan. Salamat sapagkat may mga taong ginagamit ang Diyos, mga kapatid. Idinugtong niya na ang banal na Espiritu ay mayroong malaking gawain sa pagsaksi na kanilang ginagawa sa panahong iyong, mga kapatid. Alam nyo, makikita po ninyo doon sa Acts of the Apostles, sinasabi po niya na hindi nagpakita ng takot ang mga apostol. Grabe, no, mga kapatid? Ganun palang karanasan kapag ikaw ay filled with the Spirit, mga kapatid. Hindi nagpakita ng takot ang mga apostol. Ang kanilang tinig ay malinaw at ang kanilang boses ay makapangyarihan sapagkat ito'y tinulungan ng Espiritu Santo. Ang ebidensya ng pagkabuhay na maguli ni Kristo ay sinasambit sa harap ng mga lalaking nag-utos sa kanyang kamatayan. Just imagine, mga minamahal kong mga kapatid, itong mga taong ito rin yung mga taong nagpapako kay Kristo. Ito yung mga taong makapangyarihan sa lupang yaon na kayang mag-utos ng sino man na ipabilanggo, ipahagupit o ikaw ay parusahan ng kamatayan. Ngunit sa harap din nila, tumindig itong si Pedro na noon ay takot. Ngayon dahil sa pagpuspos ng banal na Espiritu ay nanindigan at ibinahagi sapagkat hindi nila kayang itago o pigilan ang kanilang nakita at ang kanilang narinig na muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit ng ating Panginoong Hesus. Alam niyo, mga kaibigan, ang tunay na tagasunod ni Kristo sa panahon po natin ito ay uunahin ang kalooban ng Diyos higit sa kalooban ng tao. Kaibigan, ano ba ang inuuna mo? Kalooban ng boss mo sa trabaho o kalooban ng Diyos sa gawain? Pag-isipan po natin, mga kapatid, sino na ba ang nasusunod sa buhay natin? Sino na ba ang inuuna natin sa buhay natin, mga kapatid? Ang dikta ba ng pera, ng pangangailangan o ang dikta ng Diyos na sa atin ay nagligtas sa cross? Sino na ang nasusunod sa buhay natin? Sino ang mas pinahalagahan natin, mga kapatid?
Sino ang mas pinaglalagakan natin ng ating oras, ng ating panahon, ng ating atensyon? Siguro kailangan po nating i-evaluate, mga kapatid ko, ang ating pong karanasan. Sapagkat kung tayo ay tunay na mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo, mga minamahal kong mga kapatid, we must prioritize the ministry na iniwan, ipinagkatiwala, kinumission sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Espiritu Santo ay nagbibigay ng tapang upang tumindig para sa katotohanan. Kaya idalangin po natin, mga kapatid, hilingin po natin at hindi yan ipagkakait sa atin ng Panginoon. Hindi kailanman po, tandaan natin, mapipigilan ng kulungan. Hindi kayang pigilan ng anumang mga banta. Hindi kayang pigilan ng anumang kapangyarihan ng tao ang gawain ng Diyos, mga kapatid. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, sa tumugon ka o hindi, ang gawain ng Panginoon ay magpapatuloy. Nga lang, sayang ang pagkakataon na supposed to be ginamit ka ng Diyos, pero hindi ka tumugon. Supposed to be ikaw ay kasangkapan ng Diyos, instrumento ng Diyos sa paghahayag ng kanyang ebanghelyo, pero ipinagpaliban mo kasi may mas priority kang iba na gusto mong magawa. Mga kapatid, ano ang pumipigil sa atin? Ano ang humahadlang sa atin? Ang mensahe po nga natin ngayong gabi nagpapaalala sa atin na huwag nating itago o ikahiya ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ito na. Yung verse 33 hanggang 42, mga kapatid. Matapos ang matapang na pahayag ng mga apostol, nagdilim ang isipan ng mga pinuno at nais na nilang hindi lamang dakpin ikulong ang mga apostol, nais na nilang patayin. Kita mo, mga kapatid, nagdilim na ang kanilang kaisipan. Gusto na lang patayin. Buti na lamang may isang matalinong Pariseo na nasa kalagitnaan po nila na si Gamaliel na tumindig upang payuhan ang kapulungan na maghinay-hinay, dahan-dahan. Dahan-dahan. Huwag kayong padalos-dalos sa inyong isipan. Ang sabi ni Gamaliel. Si Gamaliel po ay isang iginagalang na guro ng kautusan. Kabilang po siya sa mga sekta ng mga Pariseo. Siya rin po yung naging guro ni Saulo ng Tarso na kalaunan ay naging Apostol Pablo sa hinaharap, mga minamahal kong mga kapatid. Ang payo ni Gamaliel sa kanila ay sa galit po ng Sanhedrin, tumindig si Gamaliel at inilahad ang mga kilusang dating lumitaw. Kanyang isinalaysay yung mga naunang pangyayari. Okay? Na may mga ganitong mga tao, lumitaw noon, nagkaroon sila ng kanilang mga follower, later on nung namatay sila, nawala rin ang kanilang mga followers. Okay? Ipinakita po niya upang ipakita na kung ang gawaing ito ng ginagawa ng mga alagad ay hindi mula sa Diyos, ito'y magwawakas. Ang sabi ni Gamaliel, sa matalinong kaisipan, sabi ni Gamaliel, mayroon ng mga taong lumitaw na katulad din nito. Mayroon din silang mga tagasunod. Nung mamatay sila, nawala rin yung mga tagasunod nila. So sinasabi ni Gamaliel, ngayon kung itong mga taong ito, ang kanilang aral at ang kanilang turo ay galing sa tao, mawawala din yan. Ang sabi ni Gamaliel. Ngunit ang sabi niya, kung ito'y mula sa Diyos, sila'y, kung ito'y mula sa Diyos, hindi nyo ito kayang pigilan. Sabi ni Gamaliel, lalabas pang kayo'y lumalaban sa Diyos mismo. Napakaganda ng kanyang payo. Dahil po rito natauhan ang mga Sanhedrin. Sumang-ayon ang Sanhedrin. Ngunit makikita po ninyo, mga kapatid, yung galit po nila bago palayain yung mga alagad, hinagupit muna nila ang mga apostol at muling pinagbawalang huwag ng mangaral pa. Kasi imagine, ganun po katindi ang kanilang inis at galit, no? Na hindi na lang gusto nila ipakulong, puksain, patayin, talaga patahimikin ang mga nangangaral. Alam nyo, ganyan din po ang mangyayari, mga kapatid. Past experiences, pagkatapos po ng mga disciples, mayroon din mga Christians sa panahon po natin na talagang nangangaral ng salita ng Diyos, ngunit dahil sa ayaw ng Diablo na maipahayag ang Ebanghelyo, gusto niyang patahimikin ang mga lingkod ng Diyos na ito. Ngunit, kaibigan, kapatid, makikita po natin dun sa verse 42, sa halip na matakot, alam nyo naging reaksyon ng mga alagad, nagalak
ang mga apostol. Nagalak sila. Just imagine, paanong naggalak kayo? Hinagupit na kayo, ipinakulong na kayo, binagbabantaan na ang buhay nyo. Paanong nagalak kayo? Alam nyo bakit, mga kapatid? Pansinin po ninyo yung verse 42. Nais kong basahin sa inyo, mga kapatid. Para po sa panghuli ito. Nilisan na mga apostol ang kapulungan at sila'y galak na galak sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y magdanas ng kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. Just imagine, yung palang kahihiyan na kanilang naranasan, mga kapatid, yung pagbabanta, no? Yung pagpapahirap, ikinagagalak nila sapagkat yun ay ginagawa sa pamagitan ng kanilang pakikibahagi sa ating Panginoong Hesukristo. Ay, alam nyo, pagka tayo po ay hinahamak na, iniinsulto, tayo'y gumaganta rin ng pananakit. Ayaw natin na tayo po'y tinutuya. Ayaw natin na tayo po ay sinasaktan ng mga salita. Pero itong mga alagad na ito, mga kapatid, ikinagagalak po nila na sila ay sinaktan, sila ay tinakot sapagkat itinuturing na karapat dapat silang magdusa para sa pangalan ni Jesus. At araw-araw, hindi sila tumitigil sa pagtuturo at pangangaral, mga kapatid. They are more energetic to preach the gospel even in the midst of threat ng kanilang buhay, mga kapatid. Sabi po dito sa Acts of the Apostle 85, ang kanilang puso ay nag-uumapaw sa pag-ibig kay Kristo. Their hearts is overflowing of their love for Christ, mga kapatid. At ang kasiyahan na sila'y pinarurusan alang-alang sa kanyang pangalan ay higit sa anumang sakit. Naging manhid sila dahil sa kanilang pagmamahal kay Kristo. Na hindi na alintana ang anumang gagawin sa kanila ng mga tao as long as they serve their master, ang Panginoong Hesus. Hindi kayang patahimikin ng kahit anong parusa ang kanilang pagsaksi sa mensahe ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaibigan, mga kapatid, anong pagnanais din ng Panginoon na ito ang maranasan ng kanyang bayan sa huling panahong ito, mga kapatid? Napakaganda po. Ang karunungan ng Diyos ay maaaring ilagay sa bibig ng kahit na sino. Ano man ang estado ng buhay mo, pwedeng ilagay sa iyo ng Diyos ang kanyang karunungan na makapagsasalita ka ng kanyang mga salitang makapangyarihan. Kahit sino, kahit ano ang kalagayan mo sa buhay na ito. Alam niyo, mga kapatid, ang paghihirap para kay Kristo ay hindi kahihiyan kundi karangalan. Ulitin ko po, ang paghihirap para kay Kristo ay hindi kahihiyan kundi isang karangalan na maging kabahagi tayo sa sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. Walang kapangyarihan na makapipigil sa taong puspos ng Espiritu Santo at lalo na sa taong nagmamahal sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Hindi kayang pigilan, mga kapatid. Kahit anong gawin mo dyan, hindi yan susuko, mga kapatid. Kaya po dito sa ating pong pagtatapos, masyado na mahaba tayo atin i-conclude ang ating pong pag-aaral ngayong pong gabi. I hope na marami kayong natututunan ng mga bagay dito po sa ating pag-aaral na ito. Mga kapatid, ang kakilamang kabanata po dito sa Aklat ng Gawa ay isang makapangyarihang larawan ng dalawang magkaibang tugon sa presensya ng Diyos sa gitna po mismo ng kanyang bayan. Yung una, yung mga naging bahagi ng iglesia ngunit punong-puno ng pagkukunwari, kasinungalingan, katulad ni Ananias at Sapphira. At naroon din naman yung mga taong tapat, mga taong puspos ng katapangan, mga apostol na humarap sa pag-uusig sa gitna ng matinding spiritual na laban. Lumitaw ang malinaw na mga katotohanan. Una, mga kapatid, ang Diyos ay banal at kinikilatis ng Diyos ang bawat puso ng bawat tao. Sa trahedya po na nangyari doon kay Ananias at Sapphira, ipinakita ng Diyos na hindi niya kinukonsinti ang mapagkunwaring paglilingkod. Hindi kasi pwedeng pagkukunwari lang nagsiserve tayo, nagmi-mission tayo, napipilitan tayo, dahil lang sa may iba na gumagawa nito, we are pressured to do also. Hindi ganoon ang gusto ng Panginoon. Dapat pag nagsiserve ka wholeheartedly,
Talagang gusto mo ang ginagawa mo, hindi dahil sa napipilitan ka o may nagpe-pressure sa iyo kaya gumagawa ka sa ministry. Hindi ganun mga kapatid eh. Ang kasalanan ay hindi dapat ipagwalang bahala, lalo na sa gitna ng kanyang iglesia. Hindi po kinukonsinti ng Panginoon. Maring may nakikita tayong pagkukulang, no? Sa sino man yan mga kapatid. But take note, ang Diyos ay nakababatid ng lahat ng yan. And in His perfect time, gagawa ang Diyos ng anumang paraan upang pigilan o pahintuin at tapusin ang anumang ginagawang mga kasalanan sa kanyang iglesia. Ang Panginoon, mga kapatid, tandaan natin ito, ay hindi maaaring linlangin ninuman. Alam niya ang lahat ng lihim ng ating mga puso, mga minamahal kong mga kapatid. Hindi po pwedeng linlangin ang Diyos. Pangalawa, natin pong nakita doon sa ating pag-aaral, ang banal na Espiritu ay Diyos. Siya'y banal at dapat natin siyang irespeto o igalang mga kapatid. Ang kasalanan laban sa Espiritu Santo ay isang seryosong bagay. Ang pagsisinungaling sa Kanya ay hindi lamang pagkakasala sa tao kundi isang direktang paglabag sa presensya ng Diyos mga kapatid. Pangatlo na ating pong makikita bilang summary, ang kapangyarihan ng Diyos ay mas makapangyarihan kaysa takot sa tao o sa makapangyarihan sa posisyon sa tao sa lupang ito. Kahit tinakot sila, kahit ikinulong sila, at kahit pinarusahan sila, mga kapatid, ang mga apostol ay hindi natakot na mangaral. Ang Espiritu Santo, ang kanilang naging lakas at ang kanyang katwiran, ang naging kanilang kapangyarihan na hindi mababali ng sinuman, mga kapatid. Okay? Sabi ni Ellen White, ang espiritu ng tapang at pananampalatayang ipinakita ng mga apostol ay bunga ng kanilang malapit na pakikisama kay Kristo. The power that they've experienced, mga kapatid, it is because of their closeness with Christ. So kapag tayo malapit kay Kristo, mga kaibigan ko, pag tayo close kay Kristo, we have also that power na makagagawa rin tayo ng mga himala, ng mga kapangyarihan upang ipangaral ang Ebanghelyo. Kaibigan, kapatid, pangapat, ito po ay second to the last. Ang Ebanghelyo ay hindi mapipigilan. Hindi mapipigilan. Ang simple makatwirang tanong ni Gamaliel ay naging hamon sa lahat. Kung ang gawaing ito, ang sabi ni Gamaliel, ay mula sa Diyos, hindi ninyo ito mapipigilan, ang sabi ni Gamaliel. At sa buong kasaysayan ng iglesia, ang Ebanghelyo ay patuloy na lumalaganap sa kabila ng pag-uusig, sa kabila ng pagsubok, at sa kabila ng kamatayan. Ang Ebanghelyo ay hindi po napigilan, mga kapatid. Kaya sa panghuli po na pagbabahagi po natin, tandaan po natin ito, ang pagtitiis para kay Kristo ay isang karangalan, hindi kahihiyan. Ang pagtitiis para kay Kristo ay hindi kahihiyan, kundi isang karangalan. Ang mga apostol, mga kapatid ko, ay naglagak po ng naglagak ng kanilang buhay. Nagagalak sila matapos silang bugbugin sapagkat naging karapat dapat silang magdusa alang-alang sa pangalan ni Jesus. Ito ay isang paalala sa atin ngayon, mga kapatid, na ang tunay na pananampalataya ay handa sa anumang kapalit kahit ito'y makipagdurusa kung ito naman ay makapagbibigay ng papuri, luwalhati sa ating Panginoon. Mga kapatid, tanong sa atin ngayong gabi, tayo ba ay naglilingkod sa Diyos ng may buong katapatan o may halong pagpapakunwari? Kumusta ang ating pong pananampalataya? Mayroon ba tayong tapang na tumindig para kay Kristo, mga kapatid? We have that courage to stand for Christ? Kahit ito'y nangangahulugan ng pag-uusig, nangangahulugan ng pagsasakripisyo? Tayo ba ay kasing alab na mga apostol na hindi napipigil sa pagtuturo tungkol kay Jesus araw-araw? Kayo po nakakaalam niyan sa inyong kondisyon ng inyong pananampalataya sa panahon ito. Mga kaibigan, mga kapatid, sa gabing ito sana, ang mga mensahe ng ating Panginoong Hesus ay tumanim sa ating puso at sa ating isipan. Bilang Kanya mga alagad sa munerdong panahong ito, tinatawag Kanya. Tinatawag Kanya at hinihimok Kanya sa tulong ng Banal na Espiritu. Hinihintay Kanya na tumugon sa tawag ng Kanyang gawain.
Salamat po sa inyong pagkikinig ngayong gabi at harinawa kayo'y pagpalain, bendisyonan, puspusin ng kanyang kapangyarihan. Tayo po'y dadako sa panalangin mga minamahal kong mga kapatid. Kung kayo po ay mayroong mga prayer request, i-comment po ninyo mga kapatid or pwede po ninyo akong i-personal message sa aking pong account upang maitala po natin ang inyo pong mga prayer request mga kapatid at mabanggit po natin sa susunod po natin na pag-aaral. Tayo po'y manalangin. Mahabagin naming Ama, Diyos daming makapangyarihan sa lahat. Lord God, ngayong gabi, salamat po sa makapangyarihan ninyong mga salita na aming narinig. Salamat sapagkat kayo ang patuloy na tumatawag sa amin para sa banal na gawain. Nais mo kaming gamitin katulad ng inyong paggamit sa mga alagad na sila'y napuspos ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at sila'y nakapangaral ng makapangyarihan sapagkat kayo ang Diyos na naging kasama nila. Ngayong gabi, Panginoon, ganun din po ang aming pakiusap na inyo kaming samahan. Pagkaloob mo rin po sa amin, Panginoon, ang kapangyarihan upang kami ay makagawa ng mga bagay na nauukol sa inyong harapan. Lord God, narito po ang aking mga kaibigan, mga kapatid. I pray na patuloy mo po silang pagpalain, Lord. Yung mga kapatid kami na nasa banig ng karamdaman at nangangailangan sila ng inyo pong tulong at pagpapagaling, Panginoon. Tulungan niyo po si Ma'am Lunema Tenorio, ang kanya pong kalusugan. Dalangin po namin si Brother Sunny, ang kanya rin pong kalusugan. Maging si Sister Audrey na sa ngayon ay nasa hospital. Dalangin po namin, Panginoon, na inyo rin po siyang haplusin ng inyong mapagpagaling na mga kamay. Tulungan niyo po si Sister Belen, kanyang mahal na ina, nag-aalaga sa kanya. Ipagkalob din po ninyo sa kanila ang maayos na kalusugan. Narito rin, Panginoon, ang aking mga kapatid, Sister Belma, at ang iba pa po namin mga kaibigan, Brother Roberto Biason. At ang iba pa po namin mga kasama ngayon na hindi ko mabanggit, Panginoon, ang kanilang mga pangalan. Ngunit nababatid mo po, O Diyos, ang kanilang mga pangangailangan sa gabing ito. I pray, loving Heavenly Father, please, Lord, touch them with your mighty hands. Hug them, Lord, with your powerful hands. Nang sa ganun, Panginoon, ay maranasan nila ang kagalingan, ang solusyon sa lahat ng problemang aming pinagdadaanan. Salamat po sa gabing ito, Ama, na ikaw ang Diyos na patuloy na aming paglilingkuran. At kami, Panginoon, ay patuloy na maghahanda hanggang sa kung ikaw ay magpahayag sa mga lapaap ng langit, kaming lahat ay iyong akayin at iyong tanggapin upang makasama ka namin sa walang hanggan. Salamat, mahal naming Panginoon, sa pagtugon sa aming dalangin sa gabing ito. Patawad sa aming mga kakalabisan, sa aming mga kakulangan. Lahat ng ito'y aming hinihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas sa Jesus. Amen. Again, mga minamahal kong mga kapatid kay Kristo, thank you so much for your time in listening the words of God. I hope and I pray that this simple ministry, ang tinig ng kasulatan, ay maging bahagi po ng inyong buhay. Magsilbi po nating gabay, paalala, tagapagturo upang tayo po'y makalakad na naayon sa kalooban ng ating Panginoon. Salamat for sharing this video, mga kapatid, sa inyong mga kaibigan. Thank you for liking it. Thank you for subscribing our YouTube channel. Mayroon tayong YouTube channel, mga kapatid pala, Tinig ng Kasulatan Ministry. Pwede po ninyong i-subscribe upang sa ganun magkaroon din po ng mga viewers doon at pwede rin po kayong makinabang sa ating po mga paglilingkod sa YouTube. Salamat po sa inyong pagkikinig. God bless po sa ating lahat, mga kapatid. Good night and bye-bye po sa ating lahat.